Piliin palagi ang pagpapakumbaba. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 23, verses 8 to 12, and I read it for you. But you are not to be called Rabbi, for you have one teacher and you are all students. And call no one your father on earth, for you have one Father, the one in heaven. Nor are you to be called instructors, for you have one instructor, the Messiah. The greatest among you will be your servant. All who exalt themselves will be humbled, and all who humble themselves will be exalted. Araw-araw po binibigyan tayo ng pagkakataong magpakumbaba. Kapag tayo po ay may tama, ngunit pinili nating makinig muna kaysa makipagtalo, tayo po'y nagpapakumbaba. Kapag may nagawa pong mabuti, ngunit hindi nating ipinagmayabang, ikinalat pa, ikinuwento pa. Kapag marunong po tayong humingi ng tawad kahit masakit sa ating sarili. At kapag tinanggap natin ang pagkakamali at handang matuto sa buhay. O kapag naglingkod po tayo ng walang hinihintay na papuri o kapalit. Hindi po madali ang magpakumbaba. Dahil likas sa atin ang gustong mapansin, mapuri at maunang palagi. Sa Ebanghelyong ating binasa ngayong araw na ito, binalaan ni Jesus ang kanyang mga alagad laban sa paghahangad ng mga titulo, karangalan at mataas na katayuan sa buhay. Sinabi niya, ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ng lahat. At pagkatapos ay ibinigay niya ang isang napakalalim po na katotohanan ng buhay pananampalataya. Ang nagmamataas ay ibinababa at ang nagpapakumbaba ay itinataas. Iba ang sukatan ng mundo at iba rin po ang sukatan ng Diyos. Sa mundo, ang dakila ay ang maraming tagasunod, maraming kapangyarihan o maraming ari-arian. Ngunit para sa Diyos, ang tunay na dakila ay ang marunong maglingkod. Ang tunay na mataas ay ang handang yumuko upang itaas ang iba. Tingnan natin si Jesus. Siya ay anak ng Diyos, ngunit hindi siya dumating upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Nakisalamuha siya sa mga makasalanan. Tinanggap niya ang krus alang-alang sa ating kaligtasan. Kung ang Panginoon mismo ay namuhay ng may pagpapakumbaba, sino tayo upang magmataas? Ang pagpapakumbaba ay hindi pagmamaliit sa sarili. Hindi ibig sabihin nito na wala ka ng kakayahan o halaga. Ang tunay na pagpapakumbaba ay ang pagkilala na ang lahat ng mayroon tayo, ang talino natin, kakayahan, tagumpay at biyaya ay galing sa Diyos, regalo ng Diyos. Kaya sa halip na ipagmayabang ang mga ito, ginagamit natin ang mga ito upang maglingkod at magmahal. Sa bawat pagkakataong pinipili po nating magpakumbaba, mas inilalapit tayo ng Diyos sa kanyang puso. Maaring hindi tayo agad itaas ng mundo, ngunit tiyak na itinataas tayo ng Diyos. At ang pag-angat na galing sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa tagumpay, kundi tungkol sa paglago ng ating pagkatao at kabanalan. Laging piliin ang pagpapakumbaba, sapagkat sa kaharian ng Diyos ang daan pataas ay ang marunong yumuko. Ang taong nagpapakumbaba ay hindi nawawalan ng dangal. Siya ang tunay na itinataas ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, alisin mo ang aming pagmamataas at hubugin mo ang aming puso upang maging mapagpakumbaba at mapaglingkod sa kapwa. Turuan mo kaming hanapin hindi ang papuri ng tao, kundi ang kagalakang makasunod sa iyo palagi. Amen. Sa ngalan ng Ama,
ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.